Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. Well, sa mga oras po na ito mga kababayan, pag-uusapan po natin ang nangyari na laban sa pagitan po ni Murodjun Akhmadaliev and of course itong si the Japanese monster na Oya Inoue. Sinabi po dito sa Tuldok at Tatsulok Facebook page, kaya pala hindi nakitang bumagsak si Akhmadaliev kontra na Oya Inoue ng kanilang bakbakan. Gustong subukan ni Inoue ang kanyang boxing skills at boxing IQ sa buong 12 rounds. Panalo si Oya Inoue via unanimous decision. Monster Inoue sinadya na hindi pabagsakin si Akhmadaliev para masubok ang 12 rounds na laban. So, yan mga kababayan, no? Naipakita ni Oya Inoue na talagang nagigain niya yung respect ng mga boxing fans around the globe. Naakala natin takot siya kay Murodjun Akhmadaliev, pero nung pinakita na ni Oya Inoue na hindi talaga siya takot kahit sino mga kababayan, doon napatunayan ni Oya Inoue na siya po talaga ang hari ng boxing sa kanyang division, sa 122 pounds division. So, kung mapapansin po ninyo yung naging laban po nila, medyo naging boring din sa mga ilang rounds at naging exciting naman sa ilang rounds lang mga kababayan. Akala natin merong babagsak, akala natin may tutumba, pero wala pong nangyaring mga exciting moments talaga na talagang mapapatalon ka or mapapasigaw ka sa laban nila. So wala po, medyo naboringan po yung mga tao na nanood sa pagitan ng laban ni Murodjun Akhmadaliev at ni Oya Inoue. So parang wala man lang maipakita si Murodjun Akhmadaliev maliban dun sa 12 rounds na tinamaan talaga ng solid na suntok yung mukha ni Oya Inoue at tumalsik nga daw po ang sipon according po sa mga netizen nitong si Oya Inoue. So bali naman regarding po dito sa laban na ito mga kababayan, sa mga unang news na po natin na nangako po si Oya Inoue na hindi niya po babagsakin si Akhmadaliev sa loob ng 12 rounds, ay pinatunayan nga po niya mga kababayan dahil gusto po palang subukan ni Oya Inoue ang kanyang boxing skills at boxing IQ sa loob ng 12 rounds. Kasi nga po, iilan na lang po yung, kumbaga, parang lahat ng nakakalaban ni Oya Inoue sa kanyang mga nakaraang laban ay puro knockout. So gusto niya rin pong patunayan sa sarili niya na kaya niyang tumagal hanggang round 12. Kaya pala mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, parang pinipigilan ni Oya Inoue yung mga suntok niya kay Akhmadaliev. Pero talaga mga kababayan, bugbog sarado si Akhmadaliev kay Oya Inoue. Kung gustuhin ni Oya Inoue na pupuntos talaga siya. Kung susuntok si Akhmadaliev, kung tatama siya ng isa, ay magkakaroon naman ng sagot itong si Oya Inoue ng 2 hanggang 4 hanggang 5 mga punches na kung saan nagpakita talaga na dominante talaga na player, na boxer itong si Oya Inoue. So, sabi po dito as update sa record ni Oya Inoue, no? Monsuta, sa Facebook page na ni Monsuta, the monster devours them all. Kinain, nilapa po. Ang ibig sabihin po ng devour, nilapa, kinain ni Oya Inoue ang lahat ng mga boxers na malalakas sa kanyang division. Oya Inoue has already beaten 6 ring-rated fighters at 122, proving why he's the undisputed king. So number 2 si Murodjun, number 9 si Ramon Cardenas, number 7 TJ Duheny, number 5 Luis Neri, number 2 Marlon Tapales, and number 1 Stephen Fulton. Tinalo niya na po yung mga nasa the ring, mga kababayan. Diyan po yung update natin. Ricky Hatton, pumanaw na po sa edad na 47, mga kababayan. So, lastly mga kababayan, ang ating ibabalita po ngayon ay ito pong issue ng flood control. Meron pa rin naman pong hangover itong flood control project na ito. Sa GMA News Facebook page mga kababayan, sabi po dito, narapat lang na ipatupad ang mga warranty provision na nakalagay sa mga kontrata ng mga maanomalyang flood control project ayon kay Pangulong Bongbong Marcos nitong Lunes ng umaga, September 15, 2025. Alam niyo po kasi mga kababayan, kapag pumipirma ka ng kontrata bilang contractor or bilang isang manggagawa sa bansa or sa gobyerno, syempre meron yung mga warranty. So iti-take effect yan ni Bongbong Marcos dahil pumirma naman yung mga contractor at yan yung habol nating mga Pilipino. Kung hopefully hindi nakunin sa dahas ng mga Pilipino, no, dahil marami nang aaklas, marami ng mga nagrereklamo, nagre-rally, nagpo-protesta against sa government natin.
Pero sabi po dito ni Bongbong Marcos, maaaring isang solusyon nito, balikan ninyo inyong walang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo ng maganda out of your own pocket. President Bongbong Marcos. So nag-utos na po ang Pangulo na ayusin out of their own pocket ng mga contractor yung kanilang mga walang kwentang project at gawin nila ng maganda out of their own pocket na hindi na sa pocket ng mga mamamayang Pilipino, mga kababayan, and at the same time sa kaban ng yaman ng bansa. So once again, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pa-comment na lang po dyan sa comment section ng inyong mga comments. And once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.